Sinabi ni Mi kay Kuromo na nakita nito si Maple, pero pinili ni Kuromo na tulungan muna sila Mi para hanapin sila Shin at Marquez, dahil alam niyang malakas naman si Maple. Samantala magkasama sila Marquez at Iz. Sumusugod ang mga halimaw ngunit tinapos sila ng mga kanan. Kaya muling naglabas ng mga alagad ang boss, saka ginamit ni Marquez ang kakayahan para mapalapit sa kanila ang boss, sa kanila ito inatake ng lahat ng mga ginawa na sandata ni Iz. Nakita ni Kuromo ang pagsabog kaya naisip niyang si Iz ang may gawa nito, kaya nakita na nila ang dalawa at ibinalita naman na nakakuha sila ng tig-isang silver medal. Sila Kasumi at Shin naman ay magkasama na kinalaban ng mga halimaw na mas dumadami kapag pinapas lang nila. Muli nila itong inatake ng walang humpay ngunit lumabas ang pinakamalaki, kaya sinamantala na ito ni Kasumi para tapusin. Kaya nakita ni Shin ang lolly form niya matapos gamitin ang kakayahan. Pagkatapos ay nakalabas na sila sa lugar nang makita ni Shin na paparating ang leader nilang si Mi. Tapos binuhat niya si Kasumi ng parang bata para makita sila. Sila Mai at Yun naman ay nagtatago, habang pinoprotektahan nila Drag at Kanade mula sa napakaraming mga aswang. Dahil umano delikado ang buhay ng dalawa kapag hindi nila kasama si Maple na taga-protekta sa kanila, ginawa ng dalawa ang makakaya nila para maubos ang lahat ng mga monster sa lugar. Nang kalaunan ay dumating sila Frederica at Sally. Tapos nakita din nila sila Pain at Drag na walang hirap na tinalo ang napakaraming kalaban. Nalaman ni Sally na nasira na daw ng mga halimaw ang base nila Pain, kaya isinama silang lahat ni Sally kay Maple para humingi ng permiso na patuloyin muna ang mga players sa secret base nila. Hindi naman ito tinanggihan ni Maple, kaya naglakbay sila sa kalangitan sakay ng mga alaga para magtungo sa base ng Maple Tree. Pagdating ay tulong-tulong silang inayos ang base at naglagay ng mga trap para manatili silang ligtas sa buong gabi. Natuwa ang mga administrator nang malaman na maraming namatay na players dahil sa ginawa nilang biglaang pag-teleport sa mga ito. Ngunit nang makita na nagsama-sama ang mga natitirang players sa loob ng ginawang base nila Maple, ay naisip nilang wala nang magagawa ang mga monster na ginawa nila sa lakas ng mga ito. Habang naghihintay sa loob ang mga manlalaro ay pinapanood lang nila ang mga halimaw na mapatay ng mga trap na nilagay nila. Ngunit dahil mas lumakas ang mga halimaw na ipinadala ng mga administrator ay pinuntahan ito nila Mi at Pain, matapos silang lagyan ng buff ni Frederica. Tapos inatake nila ang lahat ng mga ito bago pa makarating sa secret base. Pero pagbalik ay nasira din pala nila pati ang camera ni Marquez. Naisip nila Mi at Pain na kailangan na nilang lumabas para mabawasan ng mga monster, para kung sakali na ma-teleport muli sila ng mag-isa pagsapit ng umaga ay mabawasan na ang panganib. Kaya gumawa sila ng 4 na pangkat ayon sa mga kakayahan, at balak magpunta sa 4 na direksyon para manghunting ng mga monster. Tapos ang mga extra na daw ang magbabantay sa secret base nila. Lumipad sila Maple sakay ng Phoenix ni Mi para mabilis silang makarating sa pupuntahan. Nakita ng mga natirang bantay sa secret base na may nakapasok ng mga halimaw sa loob ng kuweba nila. Nagkasundo sila na puntahan ng mga ito para tapusin, ngunit paglabas ay nakita nilang malalakas ang mga monster kaya nagtakbuhan sila papabalik sa loob. Gamit ang alaga ni Mai ay tinapos nila ang dalawang halimaw na nakasalubong. Tapos nagpunta sila sa lugar na sinabi ni Sally, kung saan nagtago sila gamit ang alaga ni Marquez dahil napakaraming mga halimaw sa lugar. Ginamit din ni Dredd ang kakayahan ng alagang si Shadow para makapaglakbay ng mabilis na hindi napapansin ng mga halimaw. Kaya naisip ni Marquez na hindi pala epektibo kay Dredd ang mga trap niya dahil malalagpasan lang ito, at napahanga naman ang kambal sa epektibong pamamaraan ni Dredd. Nakarating na sila sa silid ng boss, kung saan pagpasok ay nakita nila ang malaking isda na may kuryente. Inatake sila nito ngunit nasalag ni Marquez. Saka sinubukan ni Dredd na gumawa ng pinsala subalit walang epekto ang mga tira niya, ngunit ang mga ataking ginagawa ng kambal ay napaka-epektibo. Hanggang sa mapabagsak nila ito saka ginamitan ng double strike subalit hindi ito tuluyang namatay. Sa halip ay umatake ito ng napakalakas, kaya pinrotektahan ni Marquez ang mga kasama gamit ang pinalabas niyang kastilyo. Ngunit hindi daw magtatagal ang kastilyo dahil sa atake ng boss, kaya sumugod si Dredd at tuluyang tinapos ito gamit ang bago niyang atake. Dahil dito ay nakakuha sila ng mga silver medal, at dito ay may nabuong samahan. Bumaba sila Pain sa isang lugar na siyang pasukan pala ng isang dungeon. Napunta sila kagad sa silid ng boss. Pagpasok ay nakita ang isang libro, tapos bigla itong dumami. Tumira ito ng apoy, at ginamit naman ni Kanade at ni So ang kapangyarihan para maprotektahan ang grupo. Tapos lahat sila ay umatake para mapinsala ang kalaban. Sa kanilagyan ni Misery si Pain ng pangpalakas, tapos umatake ito ng napakalakas kasama ang dragon niya na si Ray, at tuluyan na nilang natalo ang kalaban. At pagkatapos ay isang medal lang ang nakuha nila, kaya balak pa nilang magpunta sa ibang dungeon. Naabutan naman sila Drag ng sandstorm sa isang disyerto, mabuti na lang ay nandoon si Hako, na nagsilbing taguan nila. Tapos pinakawalan ni Shin ang sandata
niya sa lahat ng direksyon para malaman kung nasaan ang hinahanap nila. Dahil dito ay nakarating sila sa isang pinto, ngunit nasa kabila ito ng bangin, kaya ginamit nila ang sandata ni Shin para makatawid. Subalit lumabas ang napakaraming mga halimaw na nasa buhangin. At gamit ang mga kakayahan nila ay pinagtulungan ang lahat ng mga halimaw, subalit lumaki ang mga ito. Ginamit ni Kuromo ang malakas niyang armor at pinalapit sa kanya ang mga halimaw. At saka pinuntirya ng mga kasama niya ang mga hiyas sa noo ng dalawang boss, kaya tagumpay nilang natalo ang mga ito. Kasalukuyan ng nakikipaglaban ng grupo nila Maple sa hindi maubos na mga aswang. Nang aksidente nilang makita ang portal na pinagmumulan ng mga ito, binalak nilang pasukin ang portal, pero natatakot si Maple na baka may piercing attack ang mga halimaw sa loob. Kaya naman balak nila itong gawin sa mabilis na paraan, kaya sumakay ang dalawa at pinyuluputan ni Sally ng sapot. Tapos sa sobrang bilis ay mangiyak-ngiyak ang mga kasama, at tagumpay silang nakapasok ngunit nag-crash naman sila. Sa loob ay nakita nila ang isang malaking itlog, at dito ay lumabas ang boss ng napakaraming mga aswang sa labas ng portal. Gumawa ng makapal na barrier si Frederica subalit masyadong malakas ang kalaban nilang boss, mabuti ay naitakas sila ni Mi. Ginamit na rin ni Maple ang atrocity, kaya naging kasing laki niya ang kalaban. Subalit nasaktan si Maple dahil tumatagos ang atake ng boss sa depensa niya, kaya sinubukan itong saktan ng tatlong malalakas na kasama, at saka sinuntok-suntok na rin ito ni Maple. Ngunit pag-atake ng boss ay labis na nasaktan ang bida, dahil dito ay binugahan niya ito ng napakalakas na apoy. Ngunit dahil matatapos na ang araw ay nawala ang transformation ni Maple kaya nahulog siya, tapos inapakan siya ng halimaw, subalit sa tamang oras ay nagamit ang kakayahan ng octopus. Sa pagkakataong ito ay sumugod si Sally sa planong wasakin ang depensa ng halimaw, at pagkatapos nito ay magkasabay na umatake sila Mi, Maple at Syrup upang tapusin ang napakalakas na kaharap nilang boss. Pag-uwi sa base ay nalaman nila na nagtagumpay ang apat na grupo sa misyon na bawasan ang puwersa ng mga halimaw. Tapos ipinagyabang din ng mga extra na ipinagtanggol daw nila ang base, pero ang totoo ay tumakbo lang sila dahil sa takot. Nakita ng mga administrator ang tagumpay na misyon ng mga players, dahil siniseryoso daw ng mga ito ang strategy. Ngunit nababahala sila na kung maraming makukuhang medal ang mga players ay mangangailangan na naman silang gumawa ng mga updates para gawing balanse ang laro, kaya kailangan na naman nilang mag-overtime sa trabaho. Kaya naman naghanda sila ng pinakamalakas na monster na magpapahirap daw sa mga players. Dumating na ang ikatlong araw ng event kung saan mas malalakas na halimaw ang lalabas. Kaya ang plano nila ngayon ay ang manatili na lang sa base hanggang sa matapos ang event dahil nakaipon na daw sila ng sapat na silver medal para sa lahat. Mula sa kamera ni Marquez ay nakita nila ang napakaraming halimaw na pareho sa nakaharap kahapon nila Maple ang lumalabas sa portal. Kaya natakot ang mga players dahil siguradong mauubos sila ng mga ito kahit na magtago sa loob ng base. Naisip ni Pay na mas delikado kung matatrap sila sa loob, kaya sinabi ni Maple na kailangan na nilang lumabas. Tama nga ang hinala nila dahil unti-unti na silang pinapasok ng mga ito, kaya nagmamadali sila na makatakas mula sa kuweba. Subalit paglabas ay madami na pala ang nakaabang. Kaya naman lumipad sila sa kalangitan gamit ang mga alaga para makatakas. Tapos nagpunta sila sa mataas na lugar para hindi agad sila mapuntahan ng mga halimaw. Wala na ring kwenta ang mapa nila dahil nilimitahan ito ng mga admin, kaya naisip nilang mas delikado kung maglalakbay pa sila. Dahil dito ay nagpasya ang mga manlalaro na manatili sa lugar at patayin ang mangilan-ngilan na makakapuntang kalaban sa kanila hanggang sa matapos ang event. Kaya nilagyan nila ng mga trap na panglupa ang paligid ng lugar. Ngunit biglang naglabasan ng mga monster sa paligid, at ang isang pinakamalaki na ngayon lang nila nakita sa buong game. Sumugod ang mga ito na parang wala lang ang mga inilagay nilang mga trap. Tapos nagpabagsak pa ito ng mga bulalakaw mula sa langit, ngunit pinrotektahan ni Maple ang lahat ng mga kasama mula sa pagsabog. Ngunit pagkatapos ay marami pa ring napaslang ang halimaw gamit ang kapangyarihan na nagmumula sa bibig nito. Tapos napansin din nila na paliit ng paliit ang lugar, at kalaunan ay wala na rin silang matatakbuhan. Kaya nagplano sila kung paano matatalo ang mga halimaw. Umalis ang Flame Emperors para bawasan ang bilang ng mga maliliit na halimaw, at ganon din ang Holy Sword Guild. Kaya naman ang Maple Tree Guild ang naatasan na makikipaglaban sa Giant Boss dahil mas sanay sila sa malalaking kalaban kumpara sa ibang guild. Malapit nang mapaslang ang tatlong extra nang dumating sila Maple para guluhin ang Giant Boss. At makikita ang diferensya ng sukat nila dahil kasing laki lang sila ng mga mata nito. Kaya naman muli silang nagtago para mag-isip ng strategy. Naisip ni Sally na ang kahinaan nito ay ang kumikinang na parte. Nag-transform si Maple tapos gamit ang mga kapangyarihan nila Sally at Kanade ay naging napakadami niya. Sumugod ang mga ito sa malaking halimaw at nagsimulang umakyat mula sa mga paa ng Giant Boss, at nagsimula silang gumawa ng pinsala. Nakaakyat din ang kambal sakay ni Maple, kaya hinampas nila ito ng napakalakas, tapos pinrotektahan sila ni Kuromo mula sa atake ng Giant. Tapos nang muling umatake ang kambal ay pinuntirya na sila ng Giant kaya muntik nang mamatay si Kuromo dahil sa lakas nito. Pero
napakalakas ng regeneration niya kaya muling napuno ang life points. Dahil dito ay umatake muli ang kambal, kaya tagumpay nilang napaluhod ang giant. At sinamantala naman ng mga kasama ang pagkakataon nila para maatake ito ng walang tigil. Habang ang maraming Maple clone ay tuloy pa rin ang pagpinsala sa mga paa nito. Subalit nagpakawala ang giant boss ng maraming laser sa katawan nito para matanggal sila sa katawan niya. Dahilan para mawala ang transformation ni Maple. Tapos nagpabagsak na naman ng mga bulalakaw ang giant. At sa pagkakataong ito ay si Kanade naman ang nagprotekta sa kanila. Dahil sa mga nangyayari ay lumipad ang giant boss. Saka sila tinira mula sa itaas na nasalag ni Kuromo, tapos pinagaling nila ang mga kasama gamit ang magic. At tatakas na sana ang giant boss sa kanila, subalit nakakapit pa rin pala sila Sally at Maple sa likod nito. Inaatake ni Maple ang pakpak nito para mapabagsak. Subalit inapuyan sila ng giant kaya muntik nang nahulog si Sally pero nailigtas siya ng kaibigan. Tapos muli silang lumipad papunta sa giant boss. Sa kanila sabay na pinuntirya ang pakpak nito, dahilan para mahulog ang halimaw sa lupa, maging si Maple ay nahulog ngunit si Sally ay nagamit ang sapot niya. At habang nasa lupa ay titirahin sila ng giant gamit ang laser, kaya pinrotektahan ni Maple ang kaibigan mula dito, kaya naman nakaligtas ang dalawa. Ngunit may papalapit na naman ng mga bulalakaw, at lahat ng ito ay sumabog sa kanila. Dumating na ang Holy Sword at Flame Emperors mula sa panghahunting ng mas maliliit na monster. Kaya naman ang bawat miyembro ng dalawang nasabing guild ay isa-isang ginamit ang mga kakayahan nila para mapinsala ang katawan ng giant boss. Dahilan para mapatumba nila ito. Saka ito tinali ni Is para mas ligtas na makaatake ang mga kasama niya mula sa Maple Tree Guild. Ang magkapatid na extra naman ay ginamit ang killer smile nila para mag-cheer, tapos ang mga unggoy ay matapang din na sumugod kaso sinampal lang sila nito. Sa kalangitan naman ay umatake sila Mi at Pain, pati na sila Maple at Sally gamit ang mga kakayahan, subalit nakawala ito at nataman si Maple. Na nailigtas ni Syrup ngunit nagtamo pa rin ng malaking pinsala. Kaya tumakbo si Sally para bigyan si Maple ng healing potion at makarecover. At habang nasa harapan ng giant boss ang tatlong guild leader ay naisip ni Maple ang isa na namang mapanganib na pamamaraan, kung saan tumalon siya at nagpatira ng kanan ni Syrup para makapunta sa mukha ng giant boss. Sa kanya ginamit ang skill niyang Devar na tumago sa katawan ng pinakamalaking halimaw na naitala sa kasaysayan ng New World Online. At dito ay tuluyan na nga nilang natalo ang makasaysayang giant boss. Nakatanggap sila ng mga pabuyang medal, tapos nagpakita si Dorazo para ipaalala na maaari nila itong ipapalit sa mga skill o kagamitan. Dagdag pa nitong malapit na rin daw nilang ilabas ang level 8 na mapa. Nainis ang mga admin dahil kinaya ng mga players na matalo ang pinakamalakas na giant boss na ginawa nila. Dahil dito ay mapupuyat na naman daw sila para may habol ang update at mabalanse ang game para sa ilalabas nilang level 8 map. Ngunit paalala ng secretary nila na tagumpay naman nilang nabigyan ng napakagandang karanasan ang mga manlalaro, at iyon ang pinakamahalaga bilang mga admin ng isang virtual game. Pagbalik sa Guildhouse ay excited sila Maple sa darating na level 8 map dahil siguradong panibagong kapana-panabik at umaatikabong adventure na naman ang mararanasan nila. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup!